So ito po, mga kababayan, yung ating unang pag-usapan ay patungkol po dito no sa posibleng si PBBM mas mauna pang ma-impeach kay Sara. Nako mga kababayan, delikado po ito. Nakakahanap ng butas ang mga DDS. Nako po kay PBBM, mabigat po ito no. Kahit ako, at totoo lang, kinakabahan po ako na baka mas mauna nga si PBBM ma-impeach kaysa kay Sara. Bakit, mga kababayan? Ito po ang kadahilanan ng kanilang nasisilip kay PBBM na may rason silang ma-impeach. Una, itong korupsyon. Kasi mga kababayan, ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni PBBM. Yan ang kanilang sinasabi sa korupsyon. Kasi bakit? Ang sabi nga ni Sara, may kinalaman si PBBM at kung hindi pumirma si PBBM, kung hindi pumirma si PBBM dito sa GAA, hindi sana ma-release itong bilyon-bilyong pera na mananakaw ng mga politisyan. Yan ang rason. Sabi nga ni Sara, may accountability siya. Bakit? Kasi siya ang pumirma, kaya nanakaw yan. Yan ang sabi. Ngayon mga kababayan, para sa akin, gusto kong reaksyonan. Kung ang dahilan nila para ma-impeach si PBBM dahil pumirma sa GAA at na-release ang pera, kung hindi yan ngayon pinirmahan ni PBBM, anong mangyari sa ating bansa at sa ekonomiya? Sige nga, kasi ang sabi ni Sara, may accountability si PBBM. Kasi si PBBM ang pumirma. Pero mga kababayan, policy po yan para pirmahan. Kasi kung hindi po pinirmahan ni PBBM yan, do you think may panggastos si Sara panglipad kung saan sa bansa? Do you think may pondo ang lahat ng ahensya sa gobyerno kung hindi siya pumirma? Back to zero. Walang trabaho ang gobyerno kung hindi niya pinirmahan ang GAA. Kasi ito po ang rason nila mga kababayan. Ito po ang kadahilanan. Sabi ni Sara. Ito. Wait lang mga kababayan. Please, mag-iingat kayo Ang dami na namang gumagaya sa Minoxidil. Ayan. Wait lang po mga kababayan kasi mahirap yung isang cellphone Ito. Ito po ang rason mga kababayan na ang sabi ni Sara, ito po, Sara Duterte pumirma si Marcos sa GAA. So may accountability daw. Ito po mga kababayan. Paglabag sa konstitusyon ang pagpayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa budget insertions ayon kay Vice President Sara Duterte. Pero wala raw siyang balak maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Pero handa raw siyang palitan si Marcos kung kakailanganin. Nakatutok si Sara Ilomen Velasco ng GMA. Ayan na mga kababayan. Wala siyang balak mag-file ng impeachment laban kay PBBM. Pero handa siyang pumalit. So sa madaling salita mga kababayan, meron siyang uutusan na mag-file ng impeachment. 'Di ba? Wala siyang balak mag-file, pero meron siyang uutusan. Para kung sino man ang mag-utos na mag-file ng impeachment, siya ang uupo. Si Sara ang papalit. 'Di ba? Yan po ngayon mga kababayan ang hinahanap nilang butas kay PBBM. Kaya nga po mga kababayan, sinabi ni Chavit Singson na si PBBM ang mastermind. Bakit? Kasi nga kung hindi pinirmahan ni Marcos ang GAA, walang mananakaw na pera. Ngayon kung hindi naman pinirmahan ni PBBM, di anong mangyari? Anong mangyari ngayon sa ating ekonomiya at sa ating bansa? Di hindi na magtatrabaho ang gobyerno ngayon. No? Magsi-ceasefire ang gobyerno. Kung ganon. Kung hindi pumirma si Marcos, anong mangyari sa gobyerno? Saan sila kukuha ng sahod? Saan sila kukuha ng pondo pang gastos? 'Di ba? Saan sila kukuha diyan ng pangsahod sa mga empleyado at sa mga government employee? 'Di ba? At sa mga politician, kung hindi pumirma si PBBM sa GAA. Pero ngayon mga kababayan, ang gustong iparating nila Sara, si PBBM may accountability at si PBBM ang mastermind. Naku po, eto na mga kababayan. Regional TV. Para kay Vice President Sara Duterte,
Wala nang kwestiyon kung sangkot si Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng budget insertions sa General Appropriations Act o GAA. Hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Sinasabing naging daan ang mga budget insertions kaya napondohan ang mga flood control projects na kalaunan ay nadiskubreng substandard o mga ghost projects. Oh. Sabi ni Duterte, isang culpable violation of the Constitution na pinayagan ng Pangulo ang budget insertions kahit nakita niya ang ginawa ng Kongreso sa budget. Pero wala daw balak siyang mag-file ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Why will we waste our time in filing a impeachment complaint na alam naman nating hindi papansinin ng House of Representatives? Pero handa daw siyang pumalit sa pwesto bilang Pangulo sakaling kailanganin. There is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko the first in line ako sa succession. Hinihinga namin na pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sara Hilomen Velasco, nakatutok 24 oras. Nako mga kababayan, delikado nga. Dito nga nila masisilip si PBBM. Ito mga kababayan ha, seryoso ito. Kasi pwede talaga nilang irason yan na bakit pinirmahan ni Marcos. Kaya dito nakuha ang mga korap. Dito nakuha ng mga korap ang pera. Dito nakuha kung saan binulsa ng mga politician. Ito mga kababayan, no, matalino talaga ang mga DDS pagdating sa kalukuhan. Pero pagdating sa serbisyo sa bayan, wala. Magaling sila mga kababayan maghanap ng butas. Di ba? Magaling talaga sila maghanap ng butas. No? At bukod dyan, mga kababayan, eto pa. Ha? Alam nyo, itong mga DDS kasi, lalong-lalo na itong mga supporter ni Sara, magaling mag-manipulate yan. Ngayon, ipapakalat nila yan buong Pilipinas na si Marcos ang mastermind at si Marcos ang may pakana. Kasi kung hindi pinirmahan, hindi sana manakaw ng mga korap na politisyan. Yan ang laging itatak nila sa isipan ng mga nanonood sa kanila. Si Marcos ang mastermind, kaya si Marcos dapat ang ma-impeach. Kasi ibabaliktad nila yan eh. Sasabihin, si Sara, nakita nyo bang pumirma si Sara? O bakit nyo siya i-impeach? Tapos irarason nila yan. Nakita nyo, kaya nilustay ni Sara ang pera. Kasi bakit? Pinirmahan ni Marcos ang iba. Kung meron mang nilustay si Sara lang ba? Ganyan ang sabihin nila mga kababayan. May karapatan si Sarang maglustay. Kung ang ibang politiko nga nagnakaw, si Sara ba hindi pwede? Ganyan ang sasabihin nila mga kababayan. Pero aminado sila na nagnakaw si Sara. Kasi ang example nila dyan, kung si Saldico nagnakaw ng bilyon-bilyon, so, hindi nakulong. So, si Sara walang karapatan magnakaw? Bakit pinirmahan ni Marcos yan? Kaya nagkaroon ng tiyempo at nagkaroon ng time, no, na makapagnakaw ang mga politician kasi kinukonsinti ni Marcos. Yan ang lagi nilang ididiin ngayon, mga kababayan. Yan ang lagi nilang ipamanipulate at iparinig sa mga bobo nilang supporter, no? Na si PBBM ang mastermind. Nako po, mga kababayan, mahirap ito. Ito pa ang pangalawa, dito kay Greco Bilgeca. Mga kababayan, isa pa ito sa sabi ni Greco Bilgeca na rason na mas mauna si PBBM ma-impeach kaysa kay Sara. Kasi bakit? Kung ang taong bayan lang din naman ang magdesisyon kung sino ang i-impeach, si PBBM ba o si Sara, doon pa nga lang daw sa survey, nakita na daw ang resulta at kung ano ang gusto ng taong bayan. Kung bakit si PBBM negative 3. Kung taong bayan lang daw ang magdesisyon kung sino ang i-impeach, baka mas mauna pa si PBBM kaysa kay Sara. Kasi kung tutuusin mga kababayan, negative 3 si PBBM ngayon. Di ba? Naku po mga kababayan.
Eto na. Ito yung sabi ni Greco Bilgeca, mga kababayan. Ito. Wait lang ha, mga kababayan. Ito yung sabi ni Greco Bilgeca. Wait lang. Ito. Ayan, mga kababayan. Ayan, si Greco Bilgeca. Ang sabi niya, with PBBM's -3, -15, and -27 net trust ratings, and Sara's +31, +30, +20 net trust ratings, baka si BBM ang mas ma-impeach, no, sa kanilang dalawa. Naku po, mga kababayan, may pinaplano nga. May pinaplano, mga kababayan, itong mga DDS. Hahanapan na nila at nahanapan na nila ng buta si PBBM. Kaya ang irarason dyan, kaya si Chavit nagnanawagan ng one-time, big-time rally at sinabi niya na si PBBM ang mastermind sa korupsyon kasi si PBBM ang pumirma sa GAA. Kaya mga kababayan, nagnakaw or nanakaw ang pera. Kung hindi daw pinirmahan ni Marcos, wala sanang manakaw. Kung ako naman mag-isip, kung hindi pinirmahan ni Marcos yan, anong sasahurin ng mga empleyado ng gobyerno? Sige nga, kung ang isisi nila, or ang sisihin nila si PBBM, pumirma sa GAA, kaya nagkaroon ng tsansa magnakaw ang mga politiko, kung hindi naman pinirmahan ni PBBM yan, anong sasahurin ni Sara? Anong gagastusin ni Sara panglipad kung saan-saan bansa? Anong sasahurin ni Pulong? Anong sasahurin ni Baste? 'Di ba? Kung saan-saang bansa silang pumupunta. Kung hindi pinirmahan ni PBBM ang GAA. Sige nga. Kasi ang sabi nila, mga kababayan, si PBBM ang may kasalanan kasi pumirma siya sa GAA. Kung hindi niya pinirmahan yan, walang perang marilis, walang perang manakaw. Anong sasahurin ng pulis at sundalo? Guro, teacher, empleyado ng gobyerno, mga senador, mga congressman, mayor, gobernador, chairman, kagawad, president, vice president, anong sasahurin nila kung hindi pumirma si Marcos? 'Di ba? Anong sasahurin nila? Yan ang problema. At ang idahilan pa nila ngayon, mga kababayan, hindi na daw kailangang tanungin sa mamamayang Pilipino o taong bayan kung sino ang mas gusto kasi nag-3 na daw si PBBM. Pero mga kababayan, ito po ang rason kung totoo bang -3. Nako. Ito, mga kababayan, wait lang. Ito. Asaan ba 'yon? -3 daw. No, sige nga. Try natin tignan natin kung paano. Kay Pangulong Tignan natin kung totoo bang survey yan. Kay Pangulong Bongbong Marcos, base po sa pinakahuling survey ng SWS, tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Pinabulaanan ng Okta Research ang kumakalat na post tungkol sa umanay survey nila ngayong buwan kung saan mas mataas daw ang trust at performance ratings ni VP Sara Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Okta, wala silang ganyang survey kahit tignan pa sa kanilang website at official Facebook. Ang huling survey ng Okta tungkol sa satisfaction at trust ratings ng mga government officials ay noon pang Nobyembre. Lumabas dito, 64% ang satisfaction habang 65% ang trust rating. Ni Pangulong Marcos, mas mataas yan kumpara naman sa 48 at 49% na nakuha ni VP Sara. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, kita ninyo? Pinapakalat ninyo -3 si PBBM. Samantalang ang Okta Research at Pulse Asia, wala silang ganyang survey. Diba? Kita ninyo? Kaya sa mga DDS na naniniwala agad, mag-research kayo. Kasi binabalita na fake news daw yan. Walang ganon na research or ratings or survey na naganap. Kasi mas mataas po ang ratings ni PBBM noong November at December na umabot po ng 64% compare sa 49% ni Sara. Biruin nyo, 64-49, ipakalayo, di ba? Tapos ngayon ilalagay ninyo, -3 si PBBM at pinatunayan ng mga surveyor na walang ganong survey. Di ba? Kita ninyo?
Tapos ipapakalat ninyo at linlangin ninyo ang mga Pilipinong DDS na bobo. Sa bagay, kapag bobo nga naman, mabilis talagang malinlang. Oh. Kaya ngayon mga kababayan, yan yung mga rason nila. Kaya nga, nandito tayo para ituwid ang mga baluktot nilang mga balita eh. Kasi bakit? Tignan nyo, magpapakalat kayo na negative 3 si PBBM. Samantalang sinasabi ng mga ng mga surveyor, walang ganun. At never silang nag-survey ng December to January. Kasi November, December, 64%. Di ba? Ang kanilang survey. Diyos ko naman. Kaya mga kababayan, yun po yun na mas mauna pa si PBBM ma-impeach kaysa kay Sara. Dahil daw dyan sa pagpirma-pirma. O, bahala sila. Ngayon mga kababayan, peke naman yung survey ninyo.